Sana rin po kasama ng ating paghahanda yung anticipation na may mga matitigas ang ulo at magpapaputok pa din. Maghanda po tayo ng isang safe na room or area for our pets where we can put them in the meantime where they will be comfortable and safe. Yun po ang isa sa ating, just a few of the tips and reminders to all our pet owners, no? And meron pa pala, Bombo Marian, Yes po, pag-traveling, sana naman po, unang-una, huwag na natin silang iwanan alone. Kung naman tayo'y magbibiyahe, magbabakasyon at isasama natin sila, make sure that they are comfortable, nasa crate po sila, safe also, and make sure that we stop, no, from time to time to make them, to make the pets feel comfortable, makababa sila, makastretch. At saka syempre, they will be able to relieve themselves as well. Okay po. Ayan, sa dami po of course itong mga reminders po na ito attorney. Siguro unahin po natin especially dun sa kadalasan po itong mga or effect sa mga alagang hayop nung pagpapaputok, paggamit po ng mga ito yung mga, lalong-lalo na mga pinagbabawal po at malalakas na uri po ng paputok. Kasi baka yung mga kababayan po natin, hindi nila masyadong siniseryoso yung epekto po sa mga alagang hayop. Ano po yung pinaka talagang risky na pwedeng mangyari po sa mga alagang hayop po na ayun po malalantad po sa mga tunog po ng paputok? Maaari bang mag-cause po yun, attorney? May mga instances ba na may mga alagang hayop na yun unfortunately or sadly ay talagang dahil sa stress nahantong po sa pagkamatay po ng mga alaga? Totoo yan, Bombo Marian, may mga pets po tayo na who end up being who suffer and die eventually because of stress. Kasi syempre, sabi ko nga po kanina, yung ingay na dulot po nung paputok, no, ay mas malakas ang pandinig niyan sa mga hayop kaysa sa ating mga tao. And because of that, nai-startle sila, ninenervyos sila, confused sila, nagiging jittery sila, no? At because of that, they feel unsafe, no? At dahil sila ay unsafe, syempre nagkakaroon ng reaction ng kanilang body. They either flee, no, o tumatakbo, nagtatago, at syempre nanginginig yung mga yan sa takot. And because of that, syempre nagkakaroon ng effect yan sa katawan nila. And tama ka, no, yung trauma na binibigay nito can lead to even death because of these incidents. Yes po. And meron din po, tama po ba, attorney, yung isa din sa ina-advise ko minsan ng Department of Health, yung parang babalutan po or may babalot po na parang tama po towel or tela dun sa mga hayop and nalilesen nun ng konti lang naman, though hindi entirely yung talagang maaring maranasang stress po ng mga alagang hayop. Yes, ito yung tinatawag nating anxiety wraps, no? Itong anxiety wrap na to ay usually, no, pwede namang DIY yan. Yes. No, kukunin lang natin yung mga, lalo na yung mga for parents, no? Kinukuha natin yung mga clothes natin, yun ang pinambabalot natin sa ating mga pets. Yung iba naman, may mga nabibili kung sa mga shops, no? Na talagang specialized na anxiety wraps that is being used, no, to wrap around the body of our pets. Pero syempre, hindi naman ito 100%. It minimizes the anxiety, yes, but remember, no, the stress is coming from a big noise, a loud noise, no, that kailangan talaga nilang ma-secure ang kanilang mga sarili from that. So the wrap may not be able to help them but may reduce the stress. But again, dapat po talagang we have a safe place sa ating mga bahay, no, na hindi masyadong maingay. Actually, na-advise nga rin po natin turn on the radio, turn on the TV para may naririnig silang iba at hindi lamang yung dagundong ng mga paputok.